Mga senador magpupulong ngayong araw upang talakayin ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula na sa Lunes. Senator Rodante Marcoleta sinampahan ng kasong plunder sa Sandigan Bayan. Representative Leila de Lima at iba pa naghahain ng sagot sa reklamong kriminal na inihain ni Attorney Mans Carpio. Pilipinas at Canada lumagda sa ilang kasunduan na may kaugnayan sa energy, tourism at migration. Extension sa serbisyo ni Police Brigadier General Hansel Marantan, hiniling ni DILG Secretary John Vic Remulla sa NAPOLCOM. At second elimination round ng UNTV Cup Season 12, umarangkada na. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, July 3, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Natapos na kagabi ang 3 araw na kilos protesta na isinagawa ng isang religious group. Unang idinaos ang 2 araw na protesta ng grupo sa EDSA White Plains na kalaunan ay inilipat sa Liwasang Bonifacio sa Maynila matapos na hindi na pagbigyan ng Quezon City Local Government ang permit ng mga ito para sa 2nd araw ng protesta. Matatandaang nagdulot ng matinding traffic at marami ang nagreklamo ng maabala sa sorpresang rally ng grupo noong Martes ng umaga. Yan ay matapos na i-anunsyo ng Office of the Ombudsman ang gagawing paghahain ng kasong plunder laban kay Senator Rodante Marcoleta na may kaugnayan sa pagtanggap nito ng 75 million pesos na campaign donations na hindi nito idineklara sa kanyang SALN at SOSE. Ilang kilalang personalidad ang dumalo sa nasabing pagtitipon na layon-an nilang kondenahin ang korupsyon na nangyayari sa gobyerno. Nauna nang inihayag na Malacanang na hindi sana magamit ang nasabing grupo ng destabilisasyon laban sa pamahalaan. Ibinaba na ng National Capital Region Police ang kanilang alert sa heightened alert status mula sa full alert status kahapon. Ayon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, epektibo ito mula kaninang alas 12:01 ng madaling araw. Inilagay sa full alert status ang NCRPO dahil sa malawakang rally ng isang religious group sa EDSA noong Martes. Formal na ang kinasuhan ng Office of the Ombudsman si Senator Rodante Marcoleta sa Sandigan Bayan. Kasunod dyan ang timeline na ibinigay ni Ombudsman Remulla na ngayong linggo ay makakasuhan na ang senador. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, ano na ang sunod na mangyayari kapag na-file na ang kaso laban sa mambabatas? Kailan ngayong formal nang na-file ng Office of the Ombudsman ang kaso sa Sandigan Bayan, ang sunod na yugto dyan ay magrarapol ang Sandigan Bayan at aalamin kung aling mga dibisyon sa Anti-Graft Court ang hahawak ng mga ito at maglalabas ng arrest warrant. Makalagpas ang alas 10 ng umaga ngayong araw ay formal nang naihain ng Office of the Ombudsman ang kasong plunder at 3 counts ng pagdabag sa Presidential Decree No. 46 sa Sandigan Bayan. Laban ito kina Senator Rodante Marcoleta at 3 kapwa-akusado na sina former Congressman Mike Defensor at mga businessman na sina Aristotel Veray at Joseph Espiritu. Ilang minuto matapos ma-file ang kaso, nagsagawa rin agad ng raffle ang Anti-Graft Court. Napunta sa Sandigan Bayan 3rd Division ang kasong plunder, habang ang mga kaso ni Defensor, Viray at Espiritu ay napunta naman sa 4th, 1st at 6th Division.
Ang mga kaso ay nag-ugat sa 75 million pesos na natanggap ni Senator Marcoleta mula sa tatlo bago ito tumakbo sa pagkasenador noong 2025. Ang 75 million pesos ay hindi nakalista sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN at Statement of Contribution and Expenditures o SOSE bilang campaign donations. Ayon sa Office of the Ombudsman, bagamat hindi galing sa kaba ng bayan ng pera, maituturing itong ill-gotten wealth dahil bawal tumanggap ang isang public official ng ganitong kalaking halaga ng pera. Maiuturing itong bribery at paglabag sa plunder law dahil lagpas sa threshold ng 50 million pesos. Ngayon naman na nairaffle na ang mga kaso, hihintayin naman natin kung kailan may lalabas ng mga Sandigan Bayan Divisions na humahawak sa kaso ang mga arrest warrant laban sa mga akusado. Una nang sinabi ni Senator Rodate Marcoleta na handa siyang makulong at sinabi na rin ng mga law enforcement agencies na handa silang i-implement yung arrest warrant oras na mailabas ito ng hukuman. Yan muna ang update. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez. Magiging bukas sa publiko ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula sa July 6. Ayon sa inilabas na advisory ni Senate Secretary Attorney Renato Bantog Jr., nasa 61 na upuan lamang ang ilalaan kada araw para sa mga nais manood mismo sa loob ng Senado. Ipatutupad ang first-come, first-serve basis sa pamamagitan ng Senate Visitor Management System o BMS kung saan kailangang magparehistro online isang araw bago ang nakatakdang pagdinig upang makatanggap ng QR code na magsisilbing entry pass. Mahigpit ding ipatutupad ng Senado ang mga patakaran sa loob ng session hall upang matiyak ang kaayusan at disiplina habang isinasagawa ang impeachment trial. Hindi na magsusumite ng komento ang House prosecution sa pre-trial order ng Senate Impeachment Court. Ayon kay Attorney Benjamin Tolosa Jr., legal spokesperson ng House prosecution at isa ring private prosecutor, ito ay upang maiwasan ang anumang posibilidad ng antala sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. May report si Rosalie Coz. Inihayag ni House Prosecution Panel Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. na hindi na magsusumite ng komento ang prosekusyon sa pre-trial order ng Senate Impeachment Court. Naglalaman ng pre-trial order ng mga napagkasunduan ng prosekusyon at depensa kasunod ng pre-trial conference para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Nagsisilbing gabay ito ng mismong impeachment trial. Anya, minarapat ng prosekusyon na wag nang mag-submit ng komento para maiwasan ang anumang posibilidad na magamit ito para iantala ang paglilitis sa July 6, 2026. Dagdag pa nito, wala namang mahalagang isyong kailangang i-correct sa pre-trial order. Ganito rin ang paniniwala ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, isang House Prosecution Panel member. Well, katulad po ng binabanggit ng mga ibang makasama ho namin sa prosecution panel, tingin ko naman ho, wala na ho nga kailangang idagdag pa dito po sa mga komento sa pre-trial order. Lalo tigit, very important po sa amin yung pong pagsisimula na po without further delay. Ito po July 6, first trial date ng impeachment po ni Vice President Sara Duterte. Kinumpirma naman ng kongresistang magko-comply ang House Prosecution Panel sa pagsumite ng listahan ng mga testigong ipepresenta sa paglilitis simula Lunes, July 6 hanggang 8, 2026. Unang tatalakaying article of impeachment laban sa Vice Presidente ay grave threats at inciting to sedition. So lahat po ng witnesses relating to threats, isasalang po namin sa susunod pong linggo. Aantayin na lang po natin yung mga pangalan as soon as it gets disclosed. Sa July 6 impeachment trial, magkakaroon muna ng kani-kanyang opening statement ang lead defense counsel at lead prosecutor. Gayon din inaasahang reresolbahin ng impeachment court ang mga nakabinbing mosyon ng dalawang kampo. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Puspusan na ang paghahanda ng Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6. At bilang paghahanda ay magpupulong ang mga senador ngayong araw.
Mula sa Senado, may detalye si Jed Neresina live. Jed, ano yung mga bagay na gagawin, ang inaasahan na tatalakayin sa caucus ng mga senador ngayong araw? Aga kabilang doon sa mga posibleng matalakay dito sa All Senators Caucus ngayong araw ay yung preparasyon ng mga senador dito sa inaasahang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa darating na Lunes, July 6. Mayroong pagpupulong ngayong araw ang lahat ng senador. Ngunit ayon kay Senator Erwin Tulfo, wala pang partikular na mga bagay na pag-uusapan sa nasabing meeting. Gayunpaman, bilang sa Lunes na July 6 ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tiyak na ito ay kasama sa agenda nila ngayong araw. To all senators. Yes, all senators. Kaya mananawagan ako sa mga samahan ko. So, sa minority, pasok na ako kayo. Para pag-usapan natin itong impeachment on Monday. Para same page tayo. Kung anong gagawin natin. Sa dumating ho kayo. Maray na tayo. Kailangan kaisa ho tayo kung anong gagawin natin. Dagdag ni Senator Tulfo, posibleng matalakay rin sa pagpupulong nila kung sino ang magsisilbing presiding officer oras na magsimula na ang paglilitis sa susunod na linggo. Samantala, bahagi ng paghahanda ng Senado sa impeachment trial ay ang advisory mula sa Senate Secretary kaugnay ng mga hakbang sa seguridad. Kabilang narito ang pansamantalang pagsasara ng Jokno Boulevard, northbound at southbound lanes mula Seaside Boulevard hanggang Atangdala Rama Street sa regular na trapiko sa mga araw na may schedule na paglilitis. Gayunpaman, mananatiling bukas ang nasabing bahagi ng Jokno Boulevard para sa publiko tuwing Sabado at Linggo, pati na rin tuwing weekdays kung kailan walang naka-schedule na paglilitis. Kaugnay pa rin ng impeachment trial ni Vice President Duterte, naglabas na ang Senado ng notice sa House of Representatives kung saan ipinabatid ng mataas na kapulungan sa mababang kapulungan na handa na silang ituloy ang paglilitis ng pangalawang Pangulo sa Lunes alas 2 ng hapon. Bukod dito ay mayroon na ring notice para sa Vice Presidente kung saan inatasan ng Senate Impeachment Court ang Vice Presidente na humarap sa nasabing petsa at oras, personal man o sa pamamagitan ng kanyang mga abogado. Aga kabilang nga dito sa mga abangan natin oras na magsimula na yung paglilitis kay Vice President Sara Duterte sa darating na Lunes ay kung dadalo ng personal ang Vice Presidente bilang nabanggit na ng kanyang defense team o ni Attorney Michael Powa na dadalo ang Vice Presidente sa nasabing trial kung kinakailangan. At bukod dyan, abangan din natin kung sino yung magiging presiding officer pag nagsimula na yung trial dahil may mga nauna ng pahayag gaya ni Senator Panfilo Ping Lacson na tinitingnan nila na mag-preside si Senator Francis Cheese Escudero dito sa nasabing trial. At bukod dyan ay kung paano rin yung magiging botohan dito sa impeachment trial, lalo na si Senator Jinggoy Estrada ay under preventive suspension, tapos si Senator Rodante Marcoleta ay ngayong araw ay kinasuhan na rin sa kasong plunder, habang si Senator Ronald Bato de la Rosa ay wala tayong impormasyon kung asaan siya. So yan muna ang ilan sa mga abangan dito sa Senado. Balik sa inyo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Naghain na ng sagot o counter affidavit si Representative Leila de Lima at iba pang mambabatas na miyembro ng House Committee on Justice sa reklamong isinampa sa kanila ni Attorney Manasseh Manscarpio. Kaugnay ito ng pagdidisclose o paglalantad ng kanyang bank records sa isinagawang pagdinig ng Kamara sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang detalye mula sa report ni Dante Amento live. Dante, ano ang nilalaman ng kanilang sagot sa reklamo ni Ginoong Carpio? Magandang umaga, Ella. Iginiit ni na mamamayang Liberal Representative Leila de Lima at Akbayan Representative Chel Jokno na bahagi ng kanilang tungkulin bilang miyembro ng House Committee on Justice na ihayag ang bank records ni na Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Manscarpio sa isinagawang pagdinig ng Kamara sa impeachment complaint
laban sa Vice Presidente. Kanina Ella ay nagsumiti na nga ng kanilang counter affidavit sina Representatives De Lima, Jervil Luistro, Chel Jokno at Percy Sindanya sa Quezon City Prosecutor's Office. Ito ay bilang tugon sa mga reklamong kriminal na isinampa ni Attorney Carpio, ang asawa ni Vice President Sara Duterte, laban sa kanila. Ang reklamong ito ay nag-ugat sa mga nagganap na hearing sa Committee on Justice kaugnay ng impeachment case laban kay VP Duterte. Kinwestiyon sa reklamo ni Attorney Carpio ang naging hakbang ng mga mambabatas na hingin ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC records na ayon sa kampo ni Attorney Carpio ay isang paglabag sa batas. Mariing itinanggi ng mga mambabatas ang mga paratang na ito. Anila, ginagawa lamang nila ang kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon bilang mga miyembro ng House of Representatives at ng Committee on Justice. Naniniwala sila na walang basihan ang kaso at wala silang nilabag na anuman o gumawa ng matinding pag-abuso. Hindi naman po totoo yun na meron kaming linalabag na batas sa pag-pursue nung pagpapadisclose ng mga AMLAC records. Dahil nga po importante at very relevant yung mga dokumento na yan. Nagtataka nga kami kung paano nangyari na official naman yung ginagawa namin, pero ilan sa amin, kasama ako doon, ay sinampahan nga ng kasong kriminal. Sa ngayon, ang reklamo ay nasa ilalim na ng preliminary investigation. Binigyang diin ng mga mambabatas na ang pag-access sa mga dokumento ng AMLAC ay mahalaga, lalo na't may mga aligasyon ng misdeclaration ng mga ari-arian ng mag-asawang Carpio. Ang paghahain ng counter affidavit na ito ay naganap ilang araw bago ang nakatakdang pagsisimula ng impeachment trial laban kay VP Duterte sa Senado ngayong darating na Lunes. Ayon sa mga mambabatas, tuloy na ang paglilitis at dapat itong tutukan ng taong bayan upang malaman ang katotohanan. Diyan mo na ang ating update. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Sa ibang balita, mahigpit na minomonitor ng Department of Social Welfare and Development ang 2 minor de edad na sangkot sa pamamaril sa Tacloban City habang sumasailalim sa rehabilitasyon. Nakahiwalay ang 2 suspects sa ibang children in conflict with the law. Walang komunikasyon sa pamilya at dumaraan sa masusing assessment at intervention plan. Ayon sa ahensya, ang haba ng pananatili sa Rehabilitation Center ay nakabatay sa rekomendasyon ng multidisciplinary team na maaari pang humaba kung kinakailangan. Meron pong mga professionals na tumitingin yun at hindi po basihan na sasabihin nila ng bata na okay na ako, rehabilitated na ako. Hindi po pwede yun. So, nagsisisi na ako na hindi ko na po uulitin. Hindi po ganon. So, we have professional to test kung talagang handa or rehabilitated na yung bata. Ito po ay manggagaling sa doktor, psychiatrist, and pati po sa psychologist. Sila po ang pwedeng makakapagsabi noon. And even sa social workers, meron po kaming mga tests na tinitingnan, yung mga social functioning indicators, kung talaga nag-improve or na-rehabilitate na ba yung bata. So, multi-tests po ang ginagawa namin. Napapanahon na para magkaroon ang Pilipinas ng batas laban sa violent extremism. Ito ang paniniwala ng Department of Justice kasunod ng nangyaring pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City noong June 22 na umano'y posibleng impluwensyado ng isang online extremist group na 764. Sinasabing nanghihikayat umano ang naturang grupo ng mga kabataan sa pamamagitan ng mga online games gaya ng Roblox, Minecraft at Gorebox para gumawa ng karahasan at pornography. Ayon kay DOJ Undersecretary Nicolas Felix T., hindi ito malulutas lang ng law enforcement kundi nangangailangan ng pagtutulong-tulong ng lahat ng ahensya ng pamahalaan maging ang pakikipagtulungan ng ibang mga bansa dahil isang transnational na krimen ang Nihilistic Violent Extremist o NVE. Tapos titignan din natin yung mga mechanisms for coordination with international bodies, no? Kasi nga pagdating sa krimen tulad ng NVE, tulad ng transnational to, no? Hindi natin kaya to solusyonan na mag-isa tayo dahil minsan yung mga masamang tao
taga-ibang bansa at yung mga plataforma mismo na ginagamit nila ay international platforms. Itinuring ng National Capital Region Police Office o NCRPO na isang false alarm ang kumalat na ulat kahapon ng umano'y shooting o stabbing incident sa Bagong Silangan High School sa Quezon City. Ayon sa NCRPO, wala pa ring impormasyon ang mga otoridad kung sino ang nagpakalat ng mensahe na nagdulot ng takot at pagkataranta sa mga estudyante, guro at magulang. I assure you, wala pong katotohanan yun. Siguro po meron lang pong mga estudyante na natakot dahil po nung nagkaroon po ng counting commotion ay sumabay po yung may pagsabog do sa isang construction. So inassume po nila na meron pong nagpaputok ng baril. Naglabas na rin ng pahayag ang pamunuan ng Bagong Silangan High School kung saan kinumpirma nilang walang naganap na panalaksak o barilan sa kanilang paaralan kahapon. Posibleng maharap sa parusa ang mga nagpapakalat ng fake threats sa mga paaralan. Ito ang babala ng Department of Education sa gitna ng mga napapaulat na pag-asik ng kaguluhan sa mga eskwelahan. Samantala, ipiniliwanag ng DepEd na hindi solusyon ang pag-shift sa online class ng mga estudyante matapos ang magkakasunod na ulat ng karahasan sa naturang pasilidad. May report si Mia Alonzo. Sa gitna ng tumitinding pag-aalala ng mga magulang dahil sa sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan sa bansa, sinabi ni Department of Education Secretary Sani Angara na hindi agad-agarang makalilipat sa online learning setup ang mga eskwelahan. In some schools, it exists, but it's not something that is readily available. Alam niyo naman yung state of internet infrastructure natin. At syempre, yung ibang magulang, hindi rin kaya na. Ayon kay Secretary Angara, nananatiling hamon ang internet connectivity at access sa teknolohiya para sa mas maraming pamilyang Pilipino. Sinabi rin niya na ang kalagayan ng infrastruktura sa internet sa bansa ay hindi pa ganap na handa at hindi rin kayang suportahan ng ilang magulang ang ganitong setup. Sa halip, binigyang diin ng kalihim na pinagtutuunan ng pansin ng DepEd ang pagpapatibay ng seguridad sa mga paaralan. Ito ay sa pamamagitan ng mas maraming presensya ng mga pulis, dagdag na security guards, CCTV installation at ilan pang safety protocols upang masiguro ang seguridad sa mga estudyante habang nagpapatuloy ang face-to-face classes. So, several meetings na kami with PNP, with DSWD, dun sa first aid aspect, etc. Pero itong mga threats, kailangan talaga seryosohin kasi kung totoo yan, we cannot risk, hindi natin pwedeng i-risk na magpasukan talaga. So, siniseryoso natin lahat ng mga threats na gano'n. Kahapon nabulabog ang isang paaralan sa Bagong Silangan, Quezon City matapos ang umano'y bantas seguridad na nagdulot ng takot sa mga mag-aaral at guro. Naiulat din ang umano'y barilan at isang nasugatang guro sa insidente na agad namang nagdulot ng pag-aalala sa publiko. Subalit sa inilabas na pahayag ng Quezon City Police District, lumalabas sa paunang pagsusuri na ang ingay ay mula sa kalapit na construction site at inakala lamang ng mga estudyante na ito ay putok ng baril. Kinumpirma ng pulisya na walang shooting incident na nangyari at walang naitalang nasugatan o anumang untoward incident sa paaralan. Isa lamang anila itong fake threat sa eskwelahan. Dahil dito, muling ipinaalala ng Department of Education na hindi basta-basta ang mga ganitong pagpapakalat ng maling impormasyon at nagbanta na papatawan ng parusa ang mga mahuhuling gumagawa nito. Kailangan talaga seryosohin kasi kung totoo yan, we cannot risk, hindi natin pwedeng i-risk na magpasukan talaga. So, siniseryoso natin lahat ng mga threats na gano'n. There was one in Batangas a few days ago. Ngayon, sa Bagong Silangan. Yes, we will have penalties for, these are very serious violations. So, may criminal pa yan. Pwedeng expulsion, pwedeng suspension, pwedeng dismissal. Ayon sa DepEd, ang mga estudyanteng mapapatunayang nasa likod ng paggawa o pagpapakalat ng mga school threats ay maaaring maharap sa suspensyon, expulsion o dismissal, pati na rin ng posibleng kasong kriminal depende sa bigat ng paglabag.
Samantala, iniulat din ng ahensya na nakikipagtulungan sila sa PNP at sa DICT para maimbestigahan kung may tao o grupong nasa likod ng sunod-sunod na insidente ng school violence. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Ateneo de Manila University na susuportahan ng universidad ang mga kawani nitong mahaharap sa kasong kaugnay ng trahedya sa Aurora na ikinasawi ng dalawa nitong student athlete. Ayon sa inilabas na memorandum, magbibigay ang universidad ng kinakailangang tulong at suporta sa mga inirekomenda ng PNP Criminal Investigation and Detection Group na makasuhan para magamit ang kanilang mga karapatan habang dumaraan sa tamang proseso ng batas. Binigyang diin din ng pamunuan ng universidad ang kahalagahan ng paggalang sa due process at hinikayat ang lahat na iwasan ang mga haka-haka, panghuhusga at trial by publicity. Sa huli, nanawagan ito ng patuloy na panalangin para sa mga pamilya ni Rene Baterbonia at Divine Adili sa mga nahaharap sa legal na proseso at sa buong komunidad ng Ateneo. Tumanggi ang Department of Justice na ilabas sa mga karagdagang respondent na nakasaad sa isinumiteng supplemental referral ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG kaugnay ng pagkasawi ng dalawang student athletes ng Ateneo de Manila University. Isasama ang naturang supplemental referral sa orihinal na isinumite ng PNP-CIDG noong June 26. Ayon kay Undersecretary Ian Norman Dato, kasong homicide at reckless imprudence resulting in homicide ang nasa bagong referral laban sa mga sangkot sa insidente. Both the original and the supplemental referrals are presently undergoing evaluation by the department. Until that evaluation is completed, it would be inappropriate for us to disclose the identities of the respondents or discuss the evidence in greater detail. Nagpulong na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney. Ilang kasunduan naman ang nilagdaan ng dalawang lider ng bansa. Ang detalye ng balitang yan ihahatid ni Nel Maribuhok live. Nel, ano yung mga kasunduan ang nilagdaan ng Pilipinas at Canada? Agad dalawang kasunduan na nilagdaan ng Pilipinas at Canada matapos ang pulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Canadian Prime Minister Mark Carney. Isa sa nilagdaan ay ang Joint Declaration of Intent on Energy and Natural Resources Cooperation at ang pangalawa ay may kaugnayan sa turismo at migration. I am also glad to have witnessed today the signing of bilateral understandings and declarations of cooperation in the areas of tourism, culture, and labor and migration. These agreements will help us harness the strong people-to-people ties between our two countries as we jointly build capacities and create a mutually beneficial talent pipeline for the future. Nagpasalamat rin si Pangulong Marcos sa Dark Vessel Detection Program ng Canada na dineploy sa Pilipinas bilang tulong sa bansa sa paglaban sa illegal, unreported o unregulated na pangingisda. Gayun din sa patuloy nitong suporta sa posisyon ng Pilipinas sa South China Sea. Bukod sa pagpapatibay ng relasyon sa Pilipinas, inihayag rin ng Prime Minister ang pagnanais ng Canada na mapalakas ang ugnayan sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. We're deepening our trade and investment across ASEAN, the fastest growing region in the world. And nowhere is that more important than under your leadership, President Marcos, your leadership, your presidency of ASEAN. We're moving with determination to conclude negotiations of our Canada-ASEAN Free Trade Agreement by the summit this year. Inanunsyo rin ng dalawang lider ang pag-angat bilang strategic partnership ng ugnayan ng Pilipinas at Canada. Matapos ang pulong ni Pangulong Marcos sa Canadian Prime Minister, ang harap si PBBM sa mga negosante at mamumuhunan ng Canada.
Yan muna ang ating update. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Nel Maribohok. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang pagkilala sa Pilipinas bilang upper middle income country ng World Bank ay patunay lamang ng pagiging epektibo ng mga economic policies ng pamahalaan. Batay sa latest income assessment ng World Bank ngayong Hulyo, lumabas na ang gross national income per capita ng Pilipinas ay umabot na sa $4,850 kung saan nalampasan na ito ang $4,636 na upper middle income country threshold. This milestone affirms that the economic policies that we have pursued over the past 4 years have been effective. Our steady economic growth, broadly stable currency, and long-term reforms have strengthened our economy even amid global uncertainties. Ayon sa ekonomistang si Michael Ricafort, matagal na dapat na naitaas ang classification ng Pilipinas dahil mayorya ng populasyon ng Pilipinas ay working age na. Maganda kasi yung demographics natin, no? We have the 12th largest population in the world, more than 114 million Filipinos. Bata, 25 years old yung average age. Tapos, demographic sweet spot tayo, or majority ng population natin, working age na, more than 50 million Filipinos since 2015 pa. Kaya imagine mo, dumami yung may hanap buhay na Pilipino, tapos bata. Di dumadami yung kita. No, dumadami yung purchasing power, disposable incomes, spending power. Bukod sa Pilipinas, umangat rin sa upper middle income class ang Jordan, Micronesia, Sri Lanka at Vietnam. Kumpiyansa naman si Pangulong Marcos Jr. na magbubunga ng mga oportunidad ang bagong estado na ito ng Pilipinas. Pinagpapaliwanag ng Senado ang Philippine Ports Authority sa pagtaas ng terminal fee sa Manila North Harbor at Batangas Port. Ipatitigil naman ito ng upper chamber kung walang batayan ang dagdag singil ng PPA. May ulat si Asher Cadapan Jr. Pinuna sa pagdinig ng Senate Committee on Public Services ang pagtaas ng terminal fee sa Manila North Harbor at Batangas Port. Ayon kay Senador Raffy Tulfo, chairperson ng komite, napakamahal ng terminal fee na sinisingil ng Philippine Ports Authority o PPA. Ngunit wala anyang malinaw na paliwanag ang ahensya sa dahilan ng dagdag singil na ipinatutupad sa mga pantalan ngayong taon. Paliwanag ni Attorney Dominic Paulo Marquez, kinatawan ng PPA, tumaas ang terminal fee sa Manila North Harbor kung saan 111 pesos na ito ngayong taon mula sa 93 pesos na singil noong 2025. Ibig sabihin, may 20% itong pagtaas na katumbas ng 18 pesos at hindi pa kasama dito ang value added tax o VAT. Habang dumoble naman ang terminal fee sa Batangas Port na naging 60 pesos na ngayong 2026 mula sa 30 pesos na singil noong nakaraang taon. Based on the improvements in the North Port. What kind of improvements? So, based sa report ni North Port po, it includes the X-ray equipment, aircon system modernization, renovation of comfort rooms, terminal building enhancement, chairs, medical personnel ambulance, an area for seniors PWD, increased amenities including food concessionaires, kids playroom, prayer room, other amenities. Humingi naman ang senador ng pruweba sa PPA kung tunay ngang nag-invest ang ahensya para sa mga nabanggit nitong improvements sa dalawang pantalan. Partikular na dito ang mga resibo ng mga ginastos sa naturang proyekto at ang bilang ng mga pasahero na dumadaan sa mga pantalan para makita kung magkano ang pumapasok na pera mula sa terminal fee hike. Baka ang ginastos sa improvement, kunya sabihin natin, gumastos kayo ng, sabihin natin 500,000. Halimbawa na lang. Pero dito sa paniningil nyo, in 1 year, kikita kayo ng 10 million, ay tubong lugaw, paldong-paldo kayo. Hindi pwede, hindi ako papayag. Parang ginawa nyong parang ATM machine yung mga pasahero ninyo. Nangako naman ang PPA na isusumite ang mga naturang dokumento sa komite sa July 9. Isasama na rin nila ng ahensya ang report ng pagsasagawa nila ng public consultation bago isagawa ang improvement projects sa North Harbor at Batangas Port.
Mr. Chair, I think we will submit it along with the report come July 9. We'll ask both the port concessionaires in Northport and in Batangas to submit a report to show. Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hinihintay pa ang pirma sa mga affidavit ng ilan sa mga dating tauhan ni Zaldico na isasama sana bilang ebidensya sa isasampang kaso laban kay dating Speaker Martin Romualdez. Ayon sa Office of the Ombudsman, nabinbin ito dahil sa umano'y laging paghingi ng extension ng kanilang legal counsel na si Attorney Levito Baligod. May report si Evan Alvarez. Hindi pa pirmado ang nabuong mga affidavit ng 8 sa mga nagpapakilalang dating bodyguards ni former Congressman Zaldico. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, June 20 nang ibigay nila ang draft ng mga affidavit. Ngunit 2 beses na umanong humingi ng tig-1 linggong extension si Attorney Levy Baligod, kanilang legal counsel, para pag-aralan ang mga salaysay. Nung binigay na namin yung affidavits or yung draft affidavits kay Attorney Levy Baligod, he seems to be delaying the signatures of the 18 Marines. Aniya, nakikipagtulungan naman sa mga investigador ang ex-bodyguards at personal na nagtutungo sa kanilang tanggapan. Ngunit pagdating umano sa pirmahan ay kumakabig at idinadahilan na hindi pa ito nare-review ng kanilang abogado. Bagamat karapatan naman na sumangguni sa legal counsel, nais na ng ombudsman na mapirmahan na agad ang mga affidavit. Pero these affidavits are quite straightforward. Hindi naman siya masyadong mahaba. So in a matter of minutes, the lawyers can go over it and see kung okay na ba, in form and in substance, no? Pero hanggang ngayon, hindi pa namin nakukuha. Napakasimpleng bagay. Well, for us, it's a cause of delay for us. I don't want to speculate as to what is going on behind, on their end, no? Paliwanag ng anti-graft body, hinihintay nila ang affidavit ng 8 partikular na ex-bodyguards dahil ang mga ito ang may first-hand knowledge pagdating sa umano'y paghahatid ng pera sa mga politiko. Balak nilang isama ang mga ito sa mga ebidensyang gagamitin para makapagsampa ng mga kaso kay former House Speaker Martin Romualdez at former Congressman Zaldico. The investigators seem to find those narration of facts as it relates to the money being delivered to the former speaker and to Zaldi categorical and consistent as to those facts. Para naman sa iba pang bodyguards, sinabi ni Clavano na broad ang statements at walang nakikitang personal na kaalaman ng mga ito sa aktwal na hatiran ng pera. Samantala, hindi muna isinasa publiko ng ombudsman ang iba pa nilang hawak na ebidensya dahil malalaking abogado at makapangyarihang personalidad nila ang kanilang makakaharap sa oras na maisampa ang kaso. Umaasa naman ang tanggapan na pipirmahan ng mga naturang bodyguards ang kanilang mga sinumpaang salaysay. A week from now, so next Thursday I believe, or next Wednesday. So ang sa akin lang, sana mapirmahan na ng mga affiants para we can tuck that into our bank of evidence. Hinihingi pa ng UNTV ang panig ni Attorney Baligod, ngunit wala pa itong pahayag sa ngayon. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hiniling ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang extension sa serbisyo ni Police Brigadier General Hansel Marantan. Ang kahilingan ay ibinigay ng kalihim sa National Police Commission. Mula sa Camp Crame, may ulat si Lea Ilagan Live. Lea, ano yung dahilan at gaano katagal ang hinihinging extension? Magandang tanghali sa iyo, Aga. 1 taon na extension sa serbisyo ang hiling ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla sa National Police Commission o NAPOLCOM para kay Police Brigadier General Hansel Marantan. Ito'y upang maipagpatuloy aniya ang pagpapatupad ng critical at ongoing high-impact operation na hawak ng General. Tumanggi naman ang Philippine National Police na isa-isahin kung ano-anong malalaking kaso o operasyon ang hawak ni Marantan.
Si Marantan ay kasalukuyang Regional Director ng Police Regional Office 4A o Calabarzon. Ipinagpapasalamat naman ni General Marantan ang rekomendasyon para sa kanyang extension. Aniya, nananatili siyang nakatutok sa kanyang trabaho hanggat hindi dumarating ang kanyang retirement. Si Marantan ay nakatakdang magretiro sa July 10 kasabay ng kanyang ika-56 na kaarawan. Isa si Marantan sa nag-operate para maaresto si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy sa Davao. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Karamihan ng mga Pilipino ang nagnanais na mas mapaabot kaya ang paggamit ng rooftop solar upang mabawasan ang gastos sa kuryente ayon yan sa pinakabagong survey ng Pulse Asia. Lumabas sa survey na 93% ng mga respondents ang naniniwalang kailangang gawing mas abot kaya ang rooftop solar habang tumataas ang pangangailangan sa kuryente. Nasa 97% naman ang nagpahayag ng pag-alala sa mga suliranin sa enerhiya habang 77% ang nagsabing umaasa pa rin ang bansa sa inaangkat na langis, uling at natural gas. Ayon pa sa 66% ng mga respondents, ang pagpapalawak ng renewable energy ang pinakamabisang paraan upang matugunan ang mga hamon sa enerhiya. Lumabas din sa survey na ang mataas na gastos ang pangunahing hadlang sa mas malawak na paggamit ng rooftop solar. Samantala, 91% ang nagsabing mas maraming Pilipino ang gagamit ng rooftop solar kung magkakaroon ng abot kayang paraan ng pagpopondo, habang 85% ang nagsabing isa na itong pangangailangan at hindi na luho. Inaresto ng mga operatiba ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group sa Angeles City, Pampanga ang isang Korean national na may Interpol Red Notice at wanted sa South Korea. Sangkot umano sa no-show scam na nagkakahalaga ng mahigit 200 million Korean won ang nasabing suspect at nasa 24 na individual ang kanyang nabiktima. Na-discover rin ng mga otoridad na overstaying na ito sa Pilipinas at na-turn over na sa Bureau of Immigration para sa deportation. Yung mga foreigners dito, we welcome them as part of our tourism industry, But it is not a heaven for those na criminals involved, both doon sa countries nila at saka dito. So, ipinapakita natin dito na kung may mga records sila, may mga red notice sila, nakukuha pa rin natin sila dito sa Pilipinas. Huhulihin natin sila. Mag-ingat sa mga scammer. Ito ang muling paalala ng Department of Migrant Workers sa mga overseas Filipino worker, partikular na sa mga nag-aalok ng welfare at repatriation assistance na may kapalit na bayad. Binigyan diin ng DMW na libre o walang bayad nila itong ibinibigay sa mga OFW. Hinihikayat ng ahensya ang lahat na maging mapanuri at agad na i-report ang anumang kahina-hinalang gawain na may kapalit na halaga. Para sa karagdagang detalye, maaaring i-check ang mga official social media accounts ng DMW. Iniimbestigahan na ng Philippine Coast Guard o PCG ang natagpuang isang hinihinalang rocket debris sa baybayin ng Bisukay Island sa Cuyo, Palawan. Ayon sa PCG, maaaring may nakakapit pang mapanganib na chemical residue ang debris kaya pinayuhan ang publiko, lalo na ang mga mangingisda at residente na huwag itong lapitan o hawakan at agad na iulat sa mga otoridad. Patuloy rin ang isinasagawang surface search operation sa mga kalapit na katubigan upang matukoy kung may iba pang kaugnay na debris. So ang reminder lang po ng pamunuan po ng Philippine Coast Guard ang ating pong paalala sa ating pong mga kababayan, particularly itong ating mga mangingisda at residente po na itong komunidad. At wag po muna nating hahawakan o wag po tayong lalapit dahil posible po ito may mga chemical o may mga residue pa po. At again, kung meron po silang makikita na ganito mga debris, ay i-report po kaagad sa pamunuan po ng Philippine Coast Guard. Muling naobserbahan ang minor strombolian activity at lava effusion sa bunganga ng Mayon Volcano kahapon.
Batay sa ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, naitala ang mga aktibidad simula alas 7:04 ng kagabi hanggang alas 7:45. Ang patuloy na effusive eruption ng Mayon ay nagbubunga ng incandescent lava flows, pyroclastic density currents o uson at rock falls. Ayon sa PHIVOLCS, nananatili sa alert level 3 ang bulkan. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 kilometers permanent danger zone dahil sa panganib ng biglaang pagsabog at pagdaloy ng lava. Nakatakdang simulan sa July 11 ang unang leg ng Philippine Military Academy Entrance Examination o PMAEE 2026 para sa Eastern Mindanao Cluster. Bago ito, nagsanay na rin ang PMA ng mga proctor upang masiguro ang maayos, patas at maayos na pagpapatakbo ng pagsusulit. Alamin natin sa ulat ni Grace Doctolero Live. Grace, ilang venues ba yung pagdarausan ng PMA entrance exam ngayong taon at ano yung mga dapat na paghandaan dyan ng mga aplikante? Yes, Aga, aabot sa 48 testing venues sa buong bansa ang gagamitin para sa PMA Entrance Examination 2026 para naman sa unang leg sa Eastern Mindanao sa July 11 at 12. 7 testing venues ang nakahanda kabilang ang Bayugan, Cagayan de Oro, Surigao, Davao, Mati, Tagum at Digos City. Pinalalahanan naman ang maaplikante na dalhin ang kanilang exam permit o mga kinakailangang dokumento, valid ID at iba pa. Nagsanay na ang Philippine Military Academy ng mga proctor bilang huling hakbang sa paghahanda para sa PMA Entrance Examination 2026. Kasabay ng paglabas ng mga testing venue para sa unang leg ng pagsusulit sa Eastern Mindanao. Ginanap ang 2 araw na pagsasanay mula Hunyo 25 hanggang 26 sa PMA kung saan tinalakay ang mga alituntunin at tamang proseso sa pagpapatakbo ng pagsusulit. Layunin nitong masiguro na maging maayos, patas at may integridad ang pagpili ng mga karapat-dapat na kabataang nagnanais maging kadete ng akademya. Nakatakdang gawin ang unang leg ng PMA entrance exam sa Hulyo 11 at 12 sa mga testing center sa Bayugan City, Cagayan de Oro City, Surigao City, Davao City, Mati City, Tagum City at Digos City. Samantala, pinayuhan ang mga aplikanteng mula General Santos City na kung may exam permit na ay sa Digos o Davao City muna kumuha ng pagsusulit. Inilipat kasi ang exam sa General Santos sa Hulyo 25 hanggang 26 dahil sa mga kalamidad na nakaapekto sa lugar. Paalala naman ng PMA sa mga aplikante na dalhin ang kanilang mga kinakailangang dokumento. Gumamit lamang ng number 2 pencil, pagsuot ng puting t-shirt, pants at rubber shoes at dumating ng maaga dahil alas 7 ng umaga pa lamang ang simula ng processing habang alas 12 ng tanghali naman ang pagsisimula ng exam. Agas, may kabuang 48 testing centers sa buong bansa ang gagamitin para sa PMA Entrance Examination 2026 na isasagawa sa 5 magkakahiwalay na schedule hanggang September para sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Yan mo ang balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. Patuloy ang operasyon ng mga first responders sa Kiev matapos ang malawakang missile at drone strike ng Russia. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, higit 20 lugar ang napinsala, karamihan ay mga residential buildings. Sa ngayon, kumpirmadong 13 ang nasawi at mahigit 90 ang sugatan. Mahigit 70 missiles at halos 500 attack drones ang inilunsad ng Russia kabilang ang jet-powered Shaheds. Bagamat marami ang na-intercept ng air defense ng Ukraine, hindi lahat ay napigilan. Ayon kay Zelensky, para sa Ukraine, kritikal ang supply ng air defense at ang bilateral agreements at suporta mula sa mga kaalyado ng direktang nakapagliligtas ng buhay.
Umaasa rin anya ang Ukraine sa desisyon ng Estados Unidos hinggil sa mga lisensya para sa Patriots at iba pang anti-ballistic capabilities. Opisyal nang natapos ang quarantine period ng huling pasahero na na-expose sa hantavirus sa cruise ship na MV Hondius. Matapos magnegatibo sa test, nakauwi na rin ang pasyente. Ayon sa World Health Organization, wala nang naiulat na bagong kaso mula pa noong May 25. Sa pahayag ni WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, itinuturing na tapos na ang hantavirus outbreak at wala nang karagdagang banta na nakikita sa kasalukuyan kaugnay nito. Today, the final contact person of a person exposed to hantavirus on the cruise ship MV Hondius completed their quarantine period, tested negative, and returned home. No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of hantavirus over. The total number of cases from the outbreak remains 13, including 3 deaths. More than 650 contacts were identified and followed up by health authorities in 33 countries and territories. Bagamat tapos na ang outbreak, tiniyak ng WHO na magpapatuloy itong makikipagtulungan sa mga pamahalaan at partner countries para palalimin ang kaalaman sa hantavirus. Nagsimula na noong Miyerkules ang unang triple header match ng second round eliminations ng UNTV Cup Season 12. Nanatili pa ring undefeated ang Ombudsman Graftbusters sa kanilang unang pakikipagtuos. May ulat si JP Nunez. Nag-umpisa na ang mas matinding bakbakan sa hardcourt sa second round eliminations ng UNTV Cup Season 12 sa Paco Arena nitong Miyerkules. Magkasama na sa iisang bracket ang 8 mga kupunan na lumusot sa Group A at Group B ng first round eliminations. Sa first game ng triple header match, dikit ang umpisa ng laban ng Comelec Vanguards at Judiciary Magis. Pero mula sa second frame, unti-unting umabante ang Comelec Vanguards hanggang sa maitala nila ang first double-digit lead of the game sa kalagitnaan ng third quarter. Kahit sinikap ng Judiciary Magis na maghabol ng puntos, kinapos sila sa mas porsigidong Vanguards. As the buzzer sounded, final score 72-60 in favor of Comelec Vanguards. Best player of the game si Vincent Curador na umambag ng 21 points at 8 rebounds. Talagang nag-advantage lang kami sa running namin, sa laro namin takbo lagi. Then yung play ni coach, mga advice nila, coach Oscar, coach Adja, yun, at saka yun, talagawa namin panalo talaga. Sa second game, isang nail-biting na bakbakan ang ipinamalas ng DENR Lawin Patrollers at PNP Responders. Halos dikit ang laban sa first half ng game hanggang sa tuluyang lumipad ang Lawin Patrollers para umakyat sa double-digit ang kanilang lead sa third quarter. Subalit bago matapos ang third quarter, sunod-sunod na nagpaputok ang PNP Responders para ibaba sa single-digit lead ang kailangang habulin. Sa huling 2 minuto ng game, lalo pang tumaas ang pressure dahil nakaabante na ang PNP Responders. Nahawakan pa ng Lawin Patrollers ang bola para sa huling basket attempt upang dagitin ang panalo, subalit sumablay ang layup ni Grijaldo. Coming from behind, nakaligtas ang PNP Responders sa muntik na pagkatalo. Final score 77-76. Best player of the game si Christian Mateo na nagtala ng 23 points, 5 rebounds at 3 assists. Gumipensa lang kami. Di baling hindi kami makashoot, basta hindi rin sila makashoot sa amin.
At sa third game, hindi pa rin natibag ang Ombudsman Graph Busters sa kanilang unblemished record matapos talunin ang Office of the President Bagong Pilipinas. Sa first quarter pa lang, maaga nang umalagwa sa scoring ang Graph Busters. Kahit dumidikit ang score ng OP Bagong Pilipinas, hindi ito nakahabol ng puntos. Sa huling mga minuto, sinikap pa ng OP Bagong Pilipinas na humabol. Pero kinapos pa rin sila, kaya nagtapos ang laban sa score na 95-89. 6 straight win at walang bahid ng talo ang Graph Busters. Best player of the game si Paul Ladia na kumamada ng 14 points, 5 rebounds, 8 assists, 3 steals at 3 blocks. Tiwala lang kami sa sistema, tsaka sa ensayo lagi kaming aswan. Yun lang. Kaya maganda nilalaro namin, tuloy-tuloy panalo. Sa team standings, nangunguna ang Ombudsman Graph Busters. Pangalawa ang AFP Cavaliers, habang magkakasunod ang COMELEC Vanguards, Judiciary Magis at PNP Responders na may 4-2 win-loss record. Nasa 6th spot ang OP Bagong Pilipinas, 7th ang PhilHealth Health Insurers, at nasa huling spot ang DENR Lawin Patrollers. Carry over ang team standing ng mga kupunan mula sa first round elimination. Abangan ang susunod pang mga bakbakan sa hardcourt sa Liga ng mga Public Servant. Win in sports, win for charity. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Awit, Kapitulo 73, versikulo 26, na nagsasabi, "Ang aking laman at ang aking puso ay nanglulupaypay, ngunit ang Diyos ay kalakasan ng aking puso at bahagi ko magpakailanman." Yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!